Siguro may ipapaliwanag ko yan sa maikling sentence. Kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka, bago pa dumating si President BBM, for 4 years, nasa 1,772 farmers na po ang nagpapakamatay. Very alarming dahil compared po sa ibang sektor, yung sa atin po, yung sa magsasaka ang talagang tinututukan ng medical action group na parang masyadong mataas. So I know this is usapin to ng mental health. Pero ginagawa mo lang naman yung pagpapatiwakal kapag meron kang tatlong bagay. Helplessness, haplessness, and hopelessness. So kung ang mga magsasaka natin, ang tingin nila ay parang kawawa-kawawa sila. Wala silang pag-asa at walang tumutulong sa kanila, naiisip na nila yan. So ganito po kalala ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Ang baba po ng bili ng kanilang mga produkto, pero titingin ka naman sa palengke, napakamahal ng produkto. Yun lang po sibuyas, napakamahal. Ang bigas, napakamahal. Ako po, sinasabi ko sa ating mga mamimili sa lahat, hindi po nakikinabang ang mga magsasaka sa taas ng presyo ng bilihin. Dahil every year, according to statistics, palaki ng palaki ang difference between farm and price. So, kung sabihin natin, halimbawa, nagkaroon ng ASF, tumaas ang presyo ng baboy, maniwala ho kayo sa hindi po nakinabang ang ating mga magbababoy sa taas ng presyo ng baboy noong nakaraan. Patiwala yun. So, patong-patong po, nagkaroon ng giyera sa Ukraine, we understand that, ang taas ngayon ng abono. Tapos, dagdagan pa po natin ng climate change. So, paiba-iba na ngayon ang klima. Kaya ang dami hong nasisira minsan ng mga gulay, mali na yung kanilang yung scheduling ng pagtatanim. At dagdagan dito, yung sobra-sobrang importation galing sa heavily subsidized yung kanilang agricultural. So, imagine mo ninyo yung dami ng problema ng mga magsasaka na ito. Talaga hirap ng pahirap ang kanilang buhay. Kaya talaga ko ay umaasa na sana magkaroon talaga ng tututok dito para maiakon ulit sila pabalik.